So, a pleasant morning and happy Sabbath po mga kapatid. So, dalaygan kayong Ginoo no sa iyang kaayo ka nato. So before tayo mag-umpisa no, tugutin lang po na mag-Tagalog lang muna ngayon. So, nanyayahan ko po ang lahat na tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Amang banal na sa mga langit, maraming salamat Panginoon sa patuloy pong pag-iingat sa amin. At sa mga oras na ito, hindi po namin pag-aaralan ang second angel's message, help us Father, na nawa amin po itong maintindihan at amin pong malaman kung ano po aming gagawin, lalo na sa darating na paghukom. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang patuloy na makapanagumpay sa aming mga kahinaan. At binisin niyo po ang aming mga puso at isipan at tanggalin ang mga hindi karapat-dapat at panatilihing banal ito. At sa araw na ito ay kami po ay habang po kami makikinig ng inyong mga salita ay maging dalisay po ang aming mga isipan. Salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay tayo na po ay magtatakal ng second angel's message. But before po yan, ay atin po muna ang pag-aaralan ito. Sabi sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So dito makikita natin na ito na lang yung hinihintay para po ay ang Panginoon ay talagang darating na. Kapag isiniwala na ng kanyang bayan ng mensahe ng tatlong anghel ay siya ay darating at ang kanyang bayan kapag naging handa na tayo, na-reflect na sa atin yung karakter ng Panginoon, ay hindi magtatagal, darating na po ang ating tagapagligtas. So, nung karaang Sabado, napag-aralan natin yung first angel's message, which is sa Revelation 14:7, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea and the fountains of water. So, nalaman natin, yung isa-isa ng ating mga speakers ng nakaraang Sabado, kung ano yung dapat nating i-glorify o sino yung Diyos na ating paglilingkuran dahil ang kanyang hatol ay talagang darating na. So, atin pong sasambahin ang Diyos na naglalang ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga tubig. So, ngayon po ay takal po tayo ng second angels. Sabi po sa verse 8 ng Revelation 14, and there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. So, kapag itong verse lang yung babasahin natin, hindi agad natin malaman, o hindi agad natin maintindihan, ano ba yung Babylon? Bakit siya na-fall? Bakit siya, sinasabi dito, sa talatang ito, Babylon is fallen, that great city. At bakit niya nga, o ano yung sinisimbolo sa she, o yung babae, made all nations, pinainom niya ng bino ng galit ng kanyang, of her fornication. So atin pong pag-aaralan yung mga symbolism, ng knowing biblical symbolism ng she and wine. What is she biblically? Sabi sa Jeremiah 3 verse 1, they say if a man put away his wife, and she go from him, and become another man's, shall he return unto her again? Shall not that land be greatly polluted? But thou hast played the harlot with many lovers, yet return again to me, saith the Lord. So dito, mga kapatid, inilalarawan po ng Panginoon dito, sinasabi nila, dito mga kapatid, kung mababasa, kung pagpapatuloy po natin itong pag-aaralan, inihahambing po ng Panginoon o ginagamit po ng Panginoon ang simbolong ito upang ilarawan ang kanyang bayan. At maipakita sa kanyang bayan kung bakit sila o sa kanilang kataksilan sa kanya. So gumagamit
ang Panginoon ang larawan ito ng isang babaeng iniwan ng kanyang asawa at naging asawa ng iba upang ito po ay nagsisimbolo ng spiritual na pakikiapid. Kapag kilala mo na yung Diyos na pinaglilingkuran mo, tapos sasamba ka ng ibang Diyos na alam mo naman na isa din yung ating mga sarili, ginagawa din natin Diyos, o sa pagtalikod sa tunay na Diyos na ating kinikilala. So ito po yung sumisimbolo na narumihan dahil po tumalikod po ang kanyang mismong bayan. Ngunit dahil sa pag-ibig po ng ating Panginoon, tayo pa rin po ay inaanyayahan na manumbalik sa Kanya at binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magsisi. Sabi dyan sa Jeremiah 30 verse 14, "Turn, O backsliding children, saith the Lord, for I am married unto you. And I will take you one of a city, and two of a family, and I will bring you to Zion." So, di po ba natin ito, kung isipin natin mabuti na sa kabila na tayo ay nakiapid sa ating Panginoon, lumabag tayo sa Kanyang kalooban, patuloy niya pa rin tayo inatawagan, binibigyan ng pagkakataon upang manumbalik sa Kanya at pagsisihan ang ating mga kasalanan. At dahil tayo nga, sinasabi dito na I am married unto you, I will take you one of a city. Inihanda na po ng Panginoon yung buhay na walang hanggan para sa atin. At tayo po, kapag tayo manumbalik sa Kanya, sabi dyan, and I will bring you to Zion. Ibig sabihin po, mga kapatid, tayo po ay Kanyang dadalhin sa Kanyang kaharian, which is, ito na po yung inihanda niya, simula pa nang itinayo ang ating sanlibutan. So, sinasabi ba dito, "For I am jealous over you with godly jealousy, for I have exposed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ." So dito mapapansin din natin na ipinapakita dito yung hangarin ni Apostol Pablo na ang mga Kristiyano ay manatiling tapat sa ating Panginoon at maging malinis, maging dalisay hanggang sa Kanyang ikalawang pagparito. At inilalarawan din dito na hindi kailangan maging hati yung ating paglilingkod. Kailangan kung sino yung Diyos na ating kinikilala o sinasamba, ay siya pa rin yung Diyos na ating paglilingkuran hanggang sa Kanyang ikalawang pagparito. At sinasabi dyan na maging manatili po tayong malinis o banal sa Kanyang harapan. Dahil ang ating Panginoon ay sinasabi dyan na, "For I am jealous over you." So, ang Panginoon nagsiselos siya with a godly jealousy. So, kasi nga, di ba, binigay na ng Panginoon lahat ng bagay sa atin, buhay, kalakasan, at mga biyaya na patuloy nating nakakamtan. At sabi nga sa kanta, 2 beses niya tayong niligtas. Una, nilalang niya tayo, at pangalawa, namatay siya sa Calvary sa cross. At ano pa po ba yung gagawin natin para tayo ay manatili o para mabayaran natin lahat ng sakripisyo ng Panginoon? So ito lang yung panawagan niya sa atin na manumbalik tayo sa Kanya. So ano po sabi? In Revelation 17, Babylon is represented as a woman, a figure which is used in the Bible as a symbol of a church, a virtuous woman representing a pure church, a vile woman, and apostate church. So, makikita natin dyan, inilalarawan ng ating propeta na kung ano yung pagkakaiba sa vile and may 2 woman sa Bible na tinatawag na virtuous woman and vile woman. So, nagre-represent ito ng 2 klase na naghihintay sa pagparito ng ating Panginoon, which is ito po ba ay tinatawag na pure church or apostate church. Next po, ano po ba itong wine? Sa biblical explanation po, sabi dyan, "Stay yourselves and wonder, cry ye out and cry. They are drunken, but not with wine. They stagger, but not with strong drink." So, dito mga kapatid sa ating nabasa na sila ay nalasing, ngunit hindi sa bino na nakalalasing. At atin po pong pag-aralan dyan, ano po itong wine na sinasabi dito.
Sabi pa dyan, wherefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth, and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. So, very clear po na maraming mga ngayon na nagpapanggap sila na mga tagasunod ng ating Panginoon. Sabi dyan na sila lumalapit sa Panginoon at nagpapakita sa kanilang mga mabubuting gawa. At sabi dyan, and with their lips do honor me. So, hindi pa po pala sapat na ating pong wini-worship yung Panginoon through our lips, through our tongue, through our voice, no? But have removed their heart far from me. So, nakikita po ng Panginoon yung bawat puso natin kung tayo po ba ay nagiging tapat sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya. Ngunit nakakalungkot ng isipin dahil sabi dito, and their fear toward me is taught by the precept of men. So, ito po palang wine na dahil pinainom ng babae, ng Babylonia, ang kanyang, ang bayan mismo ng Panginoon. Sabi dyan na yung mga prinsipyo ng mga tao, yung mga turo ng mga tao, ito po yung mga kasinungalingan o mga tradisyon na kanilang isinabuhay sa mahabang panahon. Sabi pa dito, the great sin charged against Babylon is that she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. This cup of intoxication which she present to the world represent the false doctrine. So, napakadami na pong mga false doctrines na atin pong napapansin sa panahon ngayon na mas lalong kumalat. Sinasabi pa, di ba, na itong Babylon is, kaya na-fallen na siya dahil yung truth and error nag-combine na. So, hindi na natin alam kung ano yung truth and error dahil nalito na tayo. So sabi pa dyan that she has accepted as the result of the unlawful connection with the great ones of the earth. Friendship with the world corrupts her faith. So kapag tayo nakikipaghalubilo o kung nakikipag-ugnayan sa prinsipyo ng mga tao, sa turo ng mga tao na alam natin na hindi nababasa sa katotohanan, ito din po ay nakakahulugan na parang nakurap ang kanilang pananampalataya dahil ang katotohanan hinaluan ng kasinungalingan. And in her turn, she exerts a corrupting influence upon the world by teaching doctrines which are opposed to the plainest statement of Holy Writ. So, di ba ngayon sa panahon natin, kahit napaka-clear na po, sabi nga sa Bible na we have a one God, a Father, pero maghanap pa po sila ng napakadaming mga sulat na hindi one God ang Father. So, hindi nila pinaniniwalaan ang plain statement ng banal na kasulatan. Patuloy pa rin nilang pinanghahawakan ang maling doktrina na kanilang pinanindigan at kanilang nalaman nung una. Ngunit sabi nga diba ng Panginoon, kailangan tayong gumising na sa katotohanan na tayo lang bala ay nilasing ng Babylon, which is para tayo malito, mahilo, at hindi na natin malaman kung ano yung ating gagawin, at lalo-lalo na papalapit na po yung paghahatol ng ating Panginoon. So, nalaman natin na yung babae ay nagsisimbolo ng iglesia, at ang alak ay nagsisimbolo ng prinsipyo ng tao at tinatawag na false doctrine. So, the term Babylon is derived from Babel and signifies confusion. So, atin pong itakel itong saan nagsimula. How did history begin? O saan nagsimula yung salitang Babel? And they said, go to, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. So dito, na sa panahon ng mga Israelita, na nagtayo sila after ng flood, nagtayo sila ng Tower of Babel para, sabi pa ng mga tao, para hindi na tayo bahain, para maabot na natin yung luklukan ng Panginoon. So, nag-gather sila
at ang layunin nila ay magkaisa at manatiling magkakasama. Gusto nilang magkaroon ng katanyagan at kapangyarihan. So, sa ginawa nilang ito, hindi nila nalalaman na lumalabag na po pala sila sa kalooban ng Panginoon o gumagawa sila ng isang bagay na hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Kaya, o isang pangalan na pinagmamalaki pa nila, ngunit ang motibo sa likod nito ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. So, that term Babylon, sabi dyan, and the Lord said, ito na po yung ginawa ng Panginoon. Dahil nakita na ng Panginoon na yung ginawa ng kanya mismong sa kanyang bayan mismo. Sabi dyan, and the Lord said, behold, the people is one. Nagkaisa sila. And they have all one language. O, nagkaisa sila ng lingwahe. And this they begin to do. And now, nothing will be restrained from them which they have imagined to do. So, dito, nagpapasya ang Diyos na hadlangan yung plano. Okay. So, dito pa pala, napansin po ng Panginoon na dahil nga sa katalinuhan, sa kaalamanan ng tao, gumawa sila ng ganun kalaking Babel o tore at nagplano sila labag sa kalooban ng Panginoon. So, ano po yung ginawa ng Panginoon regarding dito? Na nakita niya na nagkaisa yung kanyang bayan na para labagin siya. Sinasabi dyan, go to, let us go down and there confound their language that they may not understand one another's speech. So dito na po nagsimula ang salitang Babel, which is nalito sila. Dahil habang nagtatayo sila ng Tower of Babel, kapag sinasabi ng karpentero kung ano yung ipapautos sa baba, mali na yung naririnig nila sa baba. So, nagkakalito na, nalilito na sila sa kanilang mga sinasabi. Kaya, dahil dyan, hindi natapos yung paggawa nila. At ano pa yung ginawa ng Panginoon? Nilito ng Panginoon yung kanilang lingwahe. Therefore, is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. So may layunin po ang Panginoon na bakit niya yun ginawa? Upang ang plano ng Panginoon kaya niya nilito mismo yung mga taong nagtayo ng Tower of Babel para sila ay para na mag-scatter sila them abroad upon the face of all the earth. Para punuin nila yung sinasabi nga sa Genesis na para mapuno nila yung mundo natin. At yun na nga, alam na natin ngayon na, di ba, marami na tayong mga lingwahe. Thousands of language na yung meron sa atin, kaya minsan hindi na tayo nagkakaintindihan sa mga lingwahe. Mahirapan na tayo mag-Japanese, may Korean, hindi na tayo nagkakaintindihan. So dito po pala nagsimula ang mga iyon. So yun po yung layunin din ng Panginoon na bakit niya ito ginawa upang hindi lang para mahadlangan yung mga ginagawa ng mga tao, kundi para matupad din yung kalooban ng Panginoon na sila ay mas scattered dito sa mundong ito. Yung mga tao na gumawa ng Tower ng Babel. So, for the last po mga kapatid, itong Babylon, o tinatawag na, bakit na-fallen siya? So, dahil na nalito na, di ba, na may doktrina na nakapasok mismo sa loob ng iglesia na hindi na nagkakaintindihan. Kaya nga minsan, ang iba nagdidebate na lang kasi sila nalilito na sa kanilang mga doktrinang pinangahawakan. Sabi dyan, sa last po, it is employed in Scripture to designate the various forms of false or apostate religion. So, ayon kay Sister White, ang Babylonia sa prophecy ay sumasagisag sa espiritual na kalikuhan. So, ito po yung tinatawag na nagkukompromiso sa katotohanan at ang paghahalo ng katotohanan at kamalian. Kaya maging aware po tayo kahit na nasa katotohanan na tayo, hindi ibig sabihin na nasa tamang pundasyon na tayo, ay
makakatindig na tayo sa katotohanan. So, hindi po tayo magmayabang dahil nasa katotohanan na tayo. Kundi kailangan din pa po tayo mag-aral kung ano pa po yung dapat nating malaman. Baka nainom na ulit o pinainom na sa atin, or baka nainom natin ulit yung tinatawag na mga prinsipyo ng kasinungalingan o prinsipyo ng tao o mga maling doktrina na kinakalat dito sa mundo. Nawa atin pong maintindihan ang itong bakit na fall yung Babylon. So, atin pong pag-aaralan yan sa mga susunod pang reports. Ito lang po yung parang summary ng ating second angel's message at meron pa po itong kadugtong. At muli, happy Sabbath po sa ating lahat. So, sunod na po natin yung Muli po magandang umaga sa ating lahat at happy Sabbath. At para po sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, so kanina po ay naibahagi po ni Sister Daniela yung kahulugan ng mga simbolo na nakapaloob doon po sa Revelation 14 verse 8. Pero bago po tayo dumako sa spiritual Babylon at para po mas maunawaan natin ito, atin po munang balikan ang literal Babylon na pinamunuan po ni King Nebuchadnezzar. So ito pong Babylon na pinamumunuan ni King Nebuchadnezzar ay ang pinakamakapangyarihang kaharian sa panahon niya. So wala pong kahit anumang kaharian ang maikukumpara sa ganda at lakas ng kanyang kaharian. At isang gabi po ay nanaginip ang hari ng isang malaking imahe na gawa sa iba't ibang uri ng bakal. At ito po ay paraan ng Diyos para makita niya yung mangyayari sa hinaharap para malaman niya na ang kanyang kaharian ay hindi magtatagal o mapapalitan ito balang araw. So sa panaginip po na yun, sinabi sa kanya ni Daniel yung kanyang napanaginipan. At ito po ang sabi na ang ulo nito ay lantay na ginto at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. At habang ito po ay pinagmamasdan ni King Nebuchadnezzar, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa at yung buong imahe. At pagkatapos naman ay pinaliwanag naman ni Daniel yung kahulugan ng panaginip kung saan pinapahiwatig nito na may mga susunod na kaharian sa kanya. At di ba po alam naman natin na naganap na ang mga ito. So sinakop ng Medo-Persia ang Babylon, ang sunod sa Medo-Persia ay ang Greece, sunod naman ay Rome at ang divided nation. At yung bato ay sumisimbolo sa kaharian ng Panginoon na itatatag sa hinaharap. At pagkatapos po na maipaliwanag ni Daniel yung panaginip ng hari, sinabi po ni King Nebuchadnezzar na tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. So dito po makikita natin na kinilala talaga ni Nebuchadnezzar na pinakadakila ang Diyos ni Daniel. Pinakadakila sa mga Diyos, sa lahat ng Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Pero, kahit na po sa una ay kinilala niya na pinakadakila nga ang Diyos ni Daniel, katagalan ay mas pinairal pa rin niya yung kanyang pride. So, habang pinagmamasdan niya yung kagandahan ng kanyang kaharian, nagmataas pa rin siya at kinilala niya yung sarili niya na dahil sa kanya, kaya napakaganda at napakapangyarihan ng kanyang kaharian. Kaya naman, ang ginawa niya ay nagpatayo siya ng isang napakalaking rebulto o imahe kagaya dun sa napanaginipan niya. Pero this time po ay ang lahat ay gawa sa ginto. So mula ulo hanggang paa ay gawa sa ginto. Dahil pinapakita dito ni Nebuchadnezzar na nire-reject niya yung propesiya ng ating Panginoon. Kumbaga sinasabi niya na parang hindi niya tinatanggap yung plano ng Diyos na walang kahit anumang kaharian ang makakatalo sa kanyang kaharian.
At sabi pa na pagkatapos ng ipatayo yung rebultong ginto, iniutos niya na ang lahat ng tao ay dapat na sumamba sa malaking imahe o rebulto. At sabi sa Daniel 3 verse 6 na sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. At dito po ay nakilala natin ang mga kaibigan ni Daniel na sina Shadrach, Meshach at Abednego kung saan sila po ay tumanggi na sumamba sa Diyos-Diyosan na siyang ikinagalit naman po ng hari at ipinag-utos na sila nga ay ipatapon sa pugon. Pero kahit na ganoon yung kanilang kakahinatnan, sinabi pa rin nila na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. At ayon nga sa kwento, di ba po ay inihagis nga sila sa lumalagablab na apoy, pero dahil sa kanilang katapatan at pananampalataya sa ating Panginoon ay iniligtas sila ng ating Panginoon. So ano po ba yung pinapahiwatig nito sa atin or ano yung application nito sa bayan ng Diyos para sa hinaharap na kawakasan? Sabi po sa Bible Commentary Volume 7 na history will be repeated. False religion will be exalted. The first day of the week, a common working day possessing no sanctity whatever, will be set up as was the image at Babylon. All nations and tongues and peoples will be commanded to worship this spurious Sabbath. This is Satan's plan to make of no account the day instituted by God and given to the world as a memorial of creation. So, sinasabi dyan na yung nangyari po sa panahon na Nebukadnezar sa Babylonia ay mauulit sa huling panahon. So, kung paano pong pinaluhod ni Nebukadnezar ang lahat ng tao sa gintong larawan na kanyang pinagawa, ipipilit din po sa lahat ang huwad o maling araw ng pagsamba. At ito po ay ang unang araw ng sanglinggo na alam naman natin na hindi kailanman ipinabanal ng ating Panginoon. So ito po ay paraan ni Satanas para ilayo tayong lahat ng tao sa tunay na Sabat ng Diyos. At yung issue sa panahong yon ay ganoon pa rin hanggang ngayon. Magiging magkakaroon ng katanungan kung susunod ba tayo sa utos ng Diyos o susunod ba tayo sa utos ng tao. Sabi pa, that trial and persecution will come to all who, in obedience to the word of God, refuse to worship this false Sabbath. Force is the last resort of every false religion. At first, it tries attraction, as the king of Babylon tried the power of music and outward show. In these attractions invented by men, inspired by Satan, failed to make men worship the image. The hungry flames of the furnace were ready to consume them. So it will be now. We need the same spirit that was manifested by God's servants in the conflict with paganism. So ang lahat po ng susunod sa kautusan ng Diyos at tatangging sumamba sa maling Sabat ay haharap sa pag-uusig gaya nga po nung nangyari sa tatlong Hebreo. Diba sabi dyan, force is the last resort. So ipipilit talaga nila yung pagsamba. Tapos kagaya nung sa panahon nila, sa una may mga pang-aakit na gagawin, may mga karangyaan o kayamanan, at kapag hindi tayo naakit dito, ay ipipilit nila na tayo ay sumunod at magbabanta sila ng kamatayan. At sabi nga dito na we need the same spirit that was manifested by God's servant. So kinakailangan po na magkaroon tayo ng parehong espiritu o tapang at katatagan na ipinakita ng mga Hebreo sa kanilang pakikipaglaban sa mga pagano. The season of distress before God's people will call for a faith that will not falter. His children must make it manifest that He is the only object of their worship, and that no consideration, not even that of life itself, can induce them to make the least concession to false worship. Truth will be obeyed, though the result be imprisonment or exile or death. So dito po ay sa darating na time of trouble o sa panahon ng
kabagabagan, kailangan natin na bilang bayan ng Diyos ay gaya nila ay magkaroon ng pananampalatayang matibay at hindi natitinag. Kinakailangan natin na ipakita na ang Diyos lamang po yung dapat na sinasamba natin. Kahit ano pang pang-aakit ng karangyaan, kayamanan, o kahit ano pang banta yung ilatag nila sa atin, hindi tayo dapat mag-compromise sa maling pagsamba. At gaya nga nila na kahit tatatlo lang sila na natiling tapat at pinipilit pa silang sundin yung kautusan na gawa ng mga tao para hindi sila mapahamak, nakita natin na hindi pa rin sila yumukod. At ganito po yung inaasahan ng Panginoon na gawin din natin. Na anumang panganib yung nasa harap natin ay magiging matapang tayo at matatag na harapin yung pagsubok na nasa harapan natin. Dahil gaya nga ng ginawa ng Panginoon dun sa naglalagablab na pugon, gaya ng pagliligtas niya dun sa 3 hari, ay ililigtas din tayo ng Panginoon kapag tayo ay naharap sa mga pagsubok at pag-uusig. Kung tayo po ay, syempre, mananatiling tapat sa Kanya. The 3 Hebrews declared to the whole nation of Babylon their faith in Him whom they worship. They relied on God. In the hour of their trial, they remembered the promise, "When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee." So, makita natin na yung 3 Hebreo ay naging halimbawa po sila ng tapang at pananampalataya. Kasi hindi nila tinago yung kanilang katapatan kahit na harap-harapan na silang binabantaan ng mga tao sa paligid nila. Kahit nasa harap na nila yung pugon, yung lumalagablab na apoy doon sa pugon, ay hindi pa rin sila nagpatinag. At kumapit sila sa pangako ng Panginoon na sinabi nga dito sa Isaiah 43:2 na ang apoy ay hindi makakasunog sa mga mananampalataya sa Kanya. No, ganito rin po yung pananampalataya ang kailangan ng bayan ng Diyos sa huling panahon. Kaya nawa po ang bawat isa sa atin ay maging matatag, maging tapat at manindigan para sa Panginoon kahit na humarap pa po tayo sa mga anumang klase ng pag-uusig at kahit pa kamatayan ang ating kahantungan. So, yun lang po ang aking bahagi. Muli po magandang umaga at happy Sabbath sa ating lahat. Muli po magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath. So, muli maraming salamat din sa nagandog ng awitin. So, ano nga sabi sa chorus doon? Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So, nawa ay tanging panalangin po ng Panginoon ay tayo ay makasama dito kahit na bagamat sa narinig po natin sa mga nauna na matindi po talaga yung kakaharapin po natin na pagsubok o dilubyo. So, pero bago po tayo magpalalim po, so, samahan niyo po muna ako sa mixing kong panalangin. Maraming Diyos, taas na ng langit, kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito na kami po ay malayong kapag-aral, na po mga totohanan at nawa na inyo po kami patuloy na samahan at inyo po banal na presensya nawang siyang patuloy na mag-manifest po sa bawat isa sa amin upang kami po itong patuloy na manawan at tumatapos namin po mga pusong isipan. Ito po ay miling at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon po ay papag-aralan po natin yung patungkol po sa mystery Babylon o ano kaya yung hiwaga. So, siyempre kapag hiwaga, kinakailangan mo talagang isa-isahin para malaman mo na ano kaya yung nasa likod nito. Kasi napakahirap din po na magturo lang tayo na magturo kung wala naman po tayong ebidensya. At yun po yung aalamin po natin sa mga oras pong ito. Pero balikan po muna natin yung sinabi po ng Panginoong Anghel. And they followed another angel saying, Babylon is fallen, the great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. So malalaman po natin dito na paano kaya gumuho yung Babylonia, kung ito kaya ay literal talaga na gumuho siya. At ano kaya yung great city, na bakit siya binansagan na dakilang syudad. At nalaman natin kanina na yung she ay tumutukoy po pala sa iglesia. At yung wine na sinabi din po kanina ay hindi po pala yun literal na nakakalasing, kundi doktrina po ng
tao. Pero, balik tanawan po muna natin. So, basahin na lang po natin sa Tagalog. So, sabi nga sa verse 14 ng Jeremiah, kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo, at kukuha ako sa inyo na isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan, at dadaling ko kayo sa Sion. So, bagamat nalaman natin na yung babae po pala ay tumutukoy sa iglesia, pero titingnan po natin dito sa sinabi na mga anak. So, sa panahon po kaya natin ngayon, gaano po kaya kadami yung manatangkin na kami yung pinili na bayan ng Diyos? Kami yung tunay na nananampalataya. So, di ba po, madami. At nagsabi nun kapag sinabi natin na tayo yung bayan na pinili ng ating pong Panginoon, ano po yung meron doon? Hindi po ba relihiyon? At kung meron pong relihiyon, meron pong iglesia. At sabi pa dito na ako'y asawa ninyo. Kasunod pa, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng paninibugho ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Nabasa po natin, di ba kanina, na kapag yung isang, halimbawa, yung asawa po nating babae ay nangalun niya at sumama sa ibang lalaki, pipiliin pa kaya natin niya na bumalik sa atin? So, kaya po kaya natin na sumama siya sa ibang lalaki? Di ba sinabi kanina na marurumihan yung buong lupain? Kasi sa panahon po dati, na kapag nangalun niya yung asawa po nila ay marumi na yun sa paningin nila. Pero ano yung sinabi ng Panginoon? Manumbalik kayo. So kung kagaya din naman po sa atin na bagamat hindi natin alam na yung doktrina pala ng kaaway yung sinasamba po natin. Pero kung nalaman po natin na doktrina pala ng kaaway yun, ano sabi ng Panginoon? Manumbalik po tayo sa Kanya. At dahil kapag tayo manumbalik, ano sasabihin gagawin niya sa atin? Tayo gagawin ng isang dalagang malinis. Kasunod po, so ito ko yung alak ko kayo o wine o ito kayo ay nakakalasing. Sabi nga dito, kayo'y mga tigilan at mga gilalas, kayo'y mga lugod at mga bulag. Sila'y lango ngunit hindi sa alak. Sila'y gumigiray ngunit hindi sa matapang na alak. Kasunod, at sinabi ng Panginoon, yamang ang bayan ito ay lumapit sa akin at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi. Ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. So bagamat, hallelujah, praise the Lord pa tayo sa Panginoon, talagang umiiyak ka pa, tumulo pa yung sipon mo. Pero kung hindi pala tunay na Diyos yung pinaglilingkuran po natin, malayo rin pala tayo sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga na sino kaya yung nasa likod nito para hindi po tayo madaya ng kaaway at malaman natin na yung sinasamba natin, yung pinaglilingkuran natin, na kahit sobrang pag-iyak natin, alam natin na tunay yung ating pinaglilingkuran. So dito, yung tumutukoy sa babae ay iglesia o church. Yung wine ay patungkol po sa utos ng tao, mga maling doktrina. At ito po yung alamin natin na sa nalaman po natin kanina sa literal Babylon, di ba po, pinilit silang papasambahin. At yun din naman sa atin, sa spiritual Babylon ay pipilitin din po tayong pasambahin. At alamin din natin na kung bakit siya naging dakilang syudad. At ito rin po yung nakakaano na bagamat sa literal Babylon, alam din niya yung tunay na Diyos. At sa panahon din po natin, alam niya rin po yung tunay na Diyos. So ito na po yung unmasking spiritual Babylon. So tatanggalan na po natin ang maskara. So sino kaya yung nasa likod po nito? Who is she? Hiwaga ng dakilang Babylonia. So sabi nga po sa Revelation chapter 17 verse 1, at dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok. At nagsalita sa akin na nagsasabi, pumaw dito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na pagtutot na nakaupo sa maraming tubig, na siya'y pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. So, yung nalaman natin yung alak po, di ba? Hindi siya nakakalasing. Pero bakit? Sa buong nananahan sa lupa. At sabi po dito, siya ay nakaupo sa maraming tubig. Ano kaya yung ibig sabihin ko? Literal kaya na
tubig yung kinaupuan niya? Alamin po natin. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinaupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. So, kung iisipin po natin sa panahon po natin ngayon, sino kaya yung nasa pinakamataas at under niya yung buong mundo? So, di ba po, nakontrolado niya na maski nga yung World Bank na mismo lahat ng bansa may utang po doon. Exempted po ba yung Pilipinas? So, kapag once na pinasambay niya tayo, na pinilit niya tayong papasambay, so, may kawala po kaya tayo? Siyempre, under niya tayo lahat eh. At malalaman din natin na kapag, di ba, pag dadating yung Pasko, kung anong mga celebration, mga holidays, kapag sinabi niya, ceasefire muna. Makakapalag din po kaya ang lahat? So, patuloy po tayo. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula. So, hindi na po natin tutukuyin, kundi sa ibang pag-aaral na po yan, na puno ng mga pangalang pangumusong na may 7 ulo at 10 sungay. So, dito po sa 7 ulo, alamin po natin dahil ito yung kinaupuan ng babae. So, ang 7 ulo, sabi nito, narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinaupuan ng babae. So, 7 bundok po, di ba? So, tingnan po natin. Kirinal, Kapitulin, Biminal, Palintin, Iskwilin, Kalyan, Avintin. So, ilan po yung dito? So, ito po ay, kung titingnan po natin sa research, so, ito po yung mapa. Doon po sa at sabi nito, Rome's original 7 hills where shepherds held it include huts 800 years before Christ still bear their ancient names. So ito po, grabe yung paglalarawan. So siyempre medyo ano pa talaga, no? Parang medyo kulang pa. Kailangan na malaman pa natin na siyempre kung meron mang kakulangan pa sa ebidensya, so dagdagan pa natin. Sabi pa sa verse 4, at nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula. Tingnan po natin. At ng pula. So, di ba po? Grabe po yung pag-description ng Panginoon sa kanila. Sundan pa natin. At naihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marumi ng kanyang pakikiapid. So, tingnan po natin. Nahihiyasan ng ginto at may isang sarong ginto. Diba, libirin nyo na grabe kayaman. Kasunod, kayong mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So kapag tayo po pala ay nakiisa sa kasalibutan po natin at lalo tigit dito po sa tinutukoy ng ating pong Panginoon, so isa rin po pala tayo sa tinutukoy na kaaway ng ating pong Panginoon. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. So grabe po yung pag-description sa kanya ng ating pong Panginoon, kundi kasuklam-suklam sa lupa. Kasi bakit po? Siyempre, iniba niya yung tunay na pagsamba, kundi sa kanya binibigay yung kapurihan. So grabe po yung inagaw niya sa ating Panginoon. Narito, bawat sumasambit ng mga kawikaan ay sasambitin ang kawikaang ito laban sa iyo. Nasasabihin kung ano ang ina, gayon ang kanyang anak na babae. And the woman which thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth. Babylon is fallen the great city. So, ano kaya yung great city kung bakit siya binansagan na dakilang syudad? So, dito po sa research, so sabi nga dito, sa an area of 49 hectares and a population of about 805
So, biruin niyo po, gaano lang po kaliit yan na para matulungan siyang city. Na napakaliit niya lang, na parang barangay lang ako, di ba? 49 hectares, tapos 805 lang. It is the smallest sovereign state in the world by both area and population. So kaya tinaguran siyang dakilang syudad dahil napakaliit niya lang, pero bakit under sa kanya yung buong sanlibutan? Under sa kanya yung buong mga reliyon. So bagamat iba't iba man po yung katawagan sa atin, bagamat Baptist, marami mga reliyon na ano, pero kung tumanggap din naman sila ng alak ng pakit-yapit o yung alak ng pandaraya, nakikiisa pa rin po sila. Sunod po. So ito po yung lugar niya. Di ba na napakaliit niya na po, pero bakit naging city siya? So grabe po yung pandaraya niya. So ito po yung patungkol po sa handbook for today's Catholic. The mystery of the Trinity is the central doctrine of the Catholic faith. Upon it are based all the other teachings of the Church. So bilhin po maski yung Trinity ay mystery pa rin po sa kanila. Di ba, maalala natin yung Babylon niya ay confusion. Kumbaga, ang hirap magkaintindihan. Kaya di ba, nasira yung Torre ng Babel kasi nga, hindi sila nagkakaintindihan. So dito rin po na bagamat, kung mayroon nga kami tinanong doon na kung ilan ba yung Diyos, isa lang, pero tatlo sila. Di ba, parang kape lang po, 3 in 1. Talagang mystery, talagang nakakagulo. Pero sabi sa Revelation chapter 17 verse 5, Mystery Babylon the Great. So talagang hiwaga pa siya, hindi pa siya ano. Kasunod pa, now this is the Catholic faith. We worship one God in the Trinity and the Trinity in unity, without either confusing the person or dividing the substance. For the person of the Father is one, the Son is another, the Holy Spirit is another, but the Godhead of the Father, Son, and Holy Spirit is one. Their glory equal, their majesty co-eternal. So, kuha po yan sa similar din po yan nila. Nabirin mo, magkakaiba yung tatlo. Pero paano sila, kumbaga, paano mag-isip na paano magkakaiba sila, pero co-eternal. Di mo ba napakagulo ng kanilang doktrina? The Trinity is the central doctrine of the Christian religion. Kaya ito rin po yung nakakalungkot sa panahon din po natin na bagamat hindi rin man po sila mga Catholic, kaya iba man po yung mga ano nila. Pero sa tingin po kaya natin ay hindi rin yung mismong Adventist po kaya hindi kaya nakiisa rin po dito. So alamin po natin yan mamaya. According to the Constitution Agreement with the World Council of Churches Constitution Agreement with the basis upon which the Council is founded is a precondition of membership. A later study by the Central Committee concluded that there was no need to change the basis, though it was necessary to explain its meaning and also make clear that the Trinity was implicit in it. So bagamat hindi man maintindihan ng mga tao kung ano talaga yung tunay na sinasamba nila, pero hindi na kailangan baguhin, kundi kung ano yung maririnig nila, yun na lang ang sasambihin nila. Kaya diba, kadalasan na, bagamat kung nakaranas man pa kayo nagsimba sa mga ibang mga church, na bagamat kahit anong pagpuri mo sa Panginoon, Panginoon parang may kulang pa rin. Panginoon parang may gusto pa rin akong malaman. Hindi po ba sumagi rin sa isip natin na parang kulang pa yung napapag-aralan ko, parang hindi ko pa maunawaan ang katotohanan? Ito lang ako yung nakakalungkot dahil isa din po tayo sa nabiktima ng mga maling doktrina. Who is a liar but that denieth that Jesus is the Christ, he is Antichrist that denieth the Father and the Son. Because it is a day dedicated that by the apostles to the honor of the most Holy Trinity. So hindi ito po pala yung nagiging rason nila kung bakit kinikip pa rin nila yung Sunday, dahil ito ay dedicated ng mga apostol. The most Holy Trinity. Kasunod po, isa pa sa rason nila, it is not every Christian obliged to sanctify Sunday and to abstain on the day from unnecessary servile work.
It is not the observance of this law among the most prominent of our sacred duties, but you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. So kahit mismo po pala sila, alam nila na simula Genesis hanggang Revelation, hindi po mababasa na yung Sunday po ay pinabanal. Kasunod, the scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. So alam nila na maski yung Sabado ay, alam nila yung tunay na pagsamba, pero which we never sanctify. So dito po go with the faith of our fathers. So bagamat sila, di ba, napag-aralan natin sa mismong literal na Babylon, alam nila yung tunay na Diyos, alam nila yung tunay na pagsamba. Ganun din naman po sa spiritual Babylon. Alam din nila kung sino yung dapat sambahin. Pero, syempre, dahil din po sa pride, dahil sa pagmamataas sa sarili. Hindi po ba kahit hindi naman to, kahit sa ating samahan, hindi nawawala yung pagmamataas din po sa sarili po natin. Kaya yun lang din po yung nakakalungkot na yun. Bagamat, alam natin na sa mga Adventist lang ito, pero hindi natin alam na kahit na tayo mismo mga Adventista, kasama din po tayo dito. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, nagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Kasi ito po yung nakakalungkot na kapag tayo po ay nakiisa din po dito, alam natin na yung mangkok na pinipigilan ng 4 anghel sa sulok ay kasama po tayo tatanggap. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. So hindi po ba't nangyayari na? At lilipunin niya ang mga banal ng kataas-taasan. At kanyang iisipin baguhin ang panahon at ang kautusan. So ano po sabi? At lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. So, ibig sabihin, kapag sinuway po natin at di po natin sambahin yung nagpapasamba po sa atin ng sapilitan, papatayin niya po tayo. At sabi pa dito, babaguhin niya ang panahon at ang kautusan at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. So, ano po sabi? Kaya niyang baguhin yung panahon at ang kautusan. Without Sunday, we cannot live. So ano, kung hindi tayo makakasama, hindi na tayo pwedeng mabuhay. Sunday worship, a necessity for all. So sa tingin po kayo natin, sa ibang bansa lang po yan. Tingin po kayo natin na hindi po yan makakarating sa mga lugar po natin. Na kinakailangan na sambahin po natin ang araw na itinalagay niya. Sunday shopping ban in Croatia. So bagamat yan po ay 2008, so how much more pa kaya? Nasa panahon natin na 2025 na. So sa tingin po kayo natin na hindi na po yan na mas lumalawak pa na. Sa tingin kaya natin na Croatia lang po yan. Hindi po natin maano na baka sa iba't ibang bansa ay paunti-unti na po nilang tinutupad po yan. Sabi nga dito, the Croatian Parliament has passed a law forcing shops to close on Sundays in a concession to the Roman Catholic Church. Germany reaffirms Sunday law. So, pero sa ano po yung sa ating pong Panginoon, sabi ko sa Exodus chapter 20, verse 11, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the 7th day, wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So, dito po ay makikita natin yung kaibahan. Ano po, nasa ating pong Panginoon ay ikapitong araw, pero sa kaaway po ay linggo. So bagamat sa literal na na pinilit silang pasambahin at alam niya yung tunay na pagsamba, so maski sa spiritual Babylon, ganun din po yung gagawin niya. So magtataka kayo na bakit kaya gumamit pa ng mga symbolism, yung mga kasi di ba kapag mayroong ibang tao na kapag mag-aaral ng Revelation, ay Brad, parang ayaw ko pag-aralan niya kasi parang, napakagulo, napakahiwaga. Kasi ba na ano natin yung si Juan na sumalat po sa Patmos,
Na siyempre kung ituturo niya kung sino yung nasa likod nun, yung sulat kaya na ginawa niya mga kalabas po kayo sa kulungan. So siyempre hindi, kasi bakit? Ano yan eh? Siyempre, tumutuko yun sa mga nasa labas. Kaya kung tinuko niya na kagad kung sino yung magpapasamba, so siyempre, baka hindi na yun makaabot sa panahon po natin. Baka doon pa lang po sa mga gwardiya na napakahigpit, wala na po. Kaya nung time na ipinalabas po ni Juan yung mga sulat na to, alam niyo po yung sinabi ng mga gwardiya doon kay Juan na, ay si Juan, nasisiraan na to na ng bait, nasisiraan na ng ulo, nababaliw na. Kasi bakit pilingan ng Babylonia na, tas babae, tas iglesia, tas great city, gumuho, di ba? Kung isipin po natin na kung isang verse lang kung iintindihin po natin, talagang napakagulo. Pero dito po natin may apply po talaga yung paggabay ng banal na espiritu po sa atin para matukoy po kung sino po yung nasa likod po nito. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mga gilas kayo sa kanya, bayan ko upang, so ito na po yung minute na lang po na nawa ay maging handa po ang bawat isa. Moreover, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. So, diba, ito po yung talagang pinabanal ng ating pong Panginoon. Kinakailangan po natin sambahin. So, ito po ay papapiliin po tayo kung ano nga ba yung sasambahin po natin. Na pagkatapos po natin nalaman, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. So, kaya nabasa po natin na, di ba, sabi niya doon na Babylon is falling, is falling. So, hindi pa po kaya na gumuho pa kaya siya na pagkatapos po natin nalaman na kung sino yung nasa likod nito. So, siyempre, sira na siya. Alam na natin na, ay, ito pala yun. At ito pala yung araw ng kasambahin niya. Ito pala yung mga galamay. So, sa tingin niyo po kayo na hindi na kaya siya nasira sa atin. At para makaiwas po tayo, so kaya siya tinaguri ang nasira at gumuho dahil nalaman natin yung katotohanan at ano yung nasa likod po nito. So, nawa ay piliin po natin kung ano po yung ipinag-utos sa atin pong Panginoon. Kasi bagamat yung kaaway, yung magpapasamba po sa atin, alam niya po yung tunay na pagsamba. Di ba? Sinabi niya pa nga na wala tayong mababasa sa Genesis hanggang Revelation na yung tunay na pagsamba pala ay linggo. Kundi Sabado na hindi nila pinangilin. Pero dito kayo makikita natin na para lang kaya yung mensahe na ito ay para lang sa mga non-Adventist. Para lang kaya yun sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Ano ang sabi sa kanila sa Matthew? In this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Shall be preached in all the world. Exempted po ba yung mga Adventist po dito? Meron din po kayang tao na nakatira po dito na pero taga-ibang planeta naman. Hindi po, di ba? Kundi para sa atin po yung mensahe na to. So bagamat akala natin ay sa Adventist lang naman, sa non-Adventist lang naman yan. Pero meron pa rin pong sinabi yung Panginoong Jesucristo po sa atin. Kagaya lang naman po nito. So tingin po kayo natin na hindi na po nakikisa yung mga nasa taas po sa atin. Ano po kaya yung ibig sabihin po niyan? Dito pa po. Si Doug Batchelor, yung kilalang mataas Adventist, nakipag-picture sa mga bishops. So ano kaya yung ibig sabihin niyan? Yung mga Adventist na nakikiisa sa pagsamba ng Papa. Pope John Paul greets his friend Jesus, Representative Bert B. Beach. So ito po yung isa rin po sa leader ng Adventist na mismo nakipagkamay na. Sabihin mo, grabe yung pandarayak ng kaaway na kahit na mismong bayan na pinili ng ating pong Panginoon ay kayang dayain ng kaaway. Pero ito yung katanungan na, does Sister White say that Jesus day can become Babylon? So sa tingin po kayo natin na, ay sa kanila lang naman yan, Brad. Hindi naman yan abot sa atin. Kasi kilala lang natin yung ating Panginoon. Alamin po natin.
Those who receive the testimonies as the message of God will be helped and blessed thereby, but those who take them in parts, simply to support some theory or idea of their own, to vindicate themselves in a cause of error, will not be blessed and benefited by what they teach. So sa pamamagitan ng mensahe ng ating pong Panginoon, na pinipili lang nila yung mga ibang mga parte para mas mapaniwala yung ibang mga doktrina. So wala po ba kayo nakikilala doon? Na meron tayong mga kapatiran na nagtiwali at yung mga katotohanan o yung truth na pinanghawakan nila na mali, kukuha sila sa mga iba't ibang mga quotation para mas mapaniwala at mas mapatibay yung mga maling doktrina po nila. Kaya nakakalungkot lang din po sa iglesia po namin na bagamat, siyempre kami po converted lang sa pamagitan nga po ng tatay ni Brother Joseph, doon nga po sa cellphone. So, siyempre, bago po kami dumating, meron na pong nauna po sa amin na talagang parang tingin nga po sa amin na mga bata ka lang po. Pero yung nakakalungkot lang na napakatagal po nilang pinanghawakan yung katotohanan ng ating pong Panginoon, pero tinalikuran lang po nila. So nakasampalan, doon po sila napunta sa ibang mga doktrina, katulad ng mga Newmon. Sigurin nyo po na wala kang makikita na gaano mag-ebidensya na para pang ipagpalit mo yung katotohanan na napakarami. Tapos ipapagpalit mo lang sa kunting katotohanan lang. Di ba po? Nakakalungkot. Pero kagaya nga po sa napag-aralan kagabi kung hindi nga po tayo nagsisik for knowledge. Di ba? Napag-aralan kagabi sa Vesper. Na kung puro puso, yung nagpapadala lang tayo sa emosyon natin, nagpapadala lang tayo sa mga natin, bugso ng damdamin at hindi natin pinag-iisipan, madadaya po tayo. Kaya nga po, di ba, nilagay yung puso dito sa baba at nasa taas yung isip natin, para hindi lang po tayo magpapadala lang sa bugso ng damdamin, kundi pinag-iisipan din po natin kung ito kaya ay nararapat sa katotohanan ng Panginoon, ito kaya magpapatibay sa Kanya, ito kaya ay magpapabigay pa ng kaligtasan para sa akin para hindi ako maligaw? Hindi po po. Hindi po po. Maging kagaya po tayo sa mga Bereans. Na di ba, hindi lang sila tanggap ng tanggap na katotohanan, kundi pinag-aaralan din po nila kung ito po ba ay tama at ito po ba ay hindi. At kasunod po ito po yung matindi. To claim that the Seventh-day Adventist Church is Babylon is to make the same claim as the Satan, who is an accuser of the brethren, who accuses them before God night and day. So, ito po yung nakakalungkot na mismo sa iglesia po natin, hindi po nawawala yung panay-paratan, panay-pambibintang, yung mismo ginawa mo na yung lahat, marami pa rin sinasabi sa'yo, mawala ka lang ng ilang marami ka na namang maririnig. Di po ba nangyayari din po yun sa loob natin? So, akala natin para lang sa mga non-Adventist yan. Pero hindi natin nalalaman na mismo tayong bayan na pinili ng ating Panginoon ay nakikiisa na rin po tayo sa doktrina ng kaaway. Kasi bakit po nangyayari ito sa atin? Dahil dito po tayo sa sanlibutan na punong-puno ng panghuhusga, punong-puno ng pangbibintang. Kaya mismo yung bayan ng Diyos ay nakikiisa at nadadaya at nadadamay na din po. Alam niyo po kung paano nag-umpisa yung kasalanan? Yung po sa langit, yung isa kay Lucifer, kung ano yung sinasabi niya doon sa anak, sa ating ama. So, sa tingin po kaya natin na kapag isa po tayo dito sa kung ano natin sinasabi natin sa kapatid, po ba't parang nagiging satanas? Sinasabi dito, as the Satan. Claim as the Satan. Po ba't nagiging satanas din po tayo? Hindi lang po sa iglesia natin. Yan din po yung makita at paalala sa bawat isa sa atin. Bagamat simple lang po, pero napapabayaan na po natin na tayo isa rin po para tayo sa tinutukoy ng ating pong Panginoon. If the church of God becomes lukewarm, it does not stand in favor with God any more than do the churches that are represented as having fallen and become the habitation of the devils and the hold of every foul spirit in the cage of every unclean and hateful bird. So ano po sabi? Na kapag tayo po ay, di ba, yung kapag lukewarm po tayo,
Hindi po nasa atin yung Panginoon. Hindi naman po siya nasa pagitan eh. Kaya kapag meron po tayong ganito sa ating po mga iglesia, parang wala rin po tayong mga pagsisikap. So, syempre, lukewarm ka nga eh. Maligamgam. Wala kang pagsisikap. Wala kang talagang pagnanasa sa katotohanan ng Panginoon. Parang agos ka lang kung anong mangyari sa buhay mo. So, kung meron po tayo nito, sabi nga dito, isa po tayo sa maging ikakabagsak at tatahanan po tayo ng mga dyablo. We are in danger of becoming a sister to fallen Babylon, of allowing our churches to become corrupted and filled with every foul spirit, and caged of every unclean and hateful bird. So ano po sabi na kapag sa mga description na nakita po natin ay magiging danger po tayo. Kapag tayo po ay nakiisa o malapit tayo sa Babylonia. So talagang napaka-delikado po tayo. So kapag ito pa lang po ay nalaman po, di ba kung malalaman natin sa apoy, nasaan pa ba tayo mas magiging alama? Doon pa lang sa apoy na parang kunti pa lang o sa naglakas na yung apoy. So, di ba sa mismong bago pa lang siya palaki, talagang papatayin na po natin kasi pag lumaki na po yan, mahihirapan na po tayo na patayin yung apoy. Kasi siyempre masusunog na yung bahay natin. Pero hanggat maliit pa lang po yung apoy, maliit pa lang po yung evident yung, kumbaga, hindi pa nangyayari na tayo ay madaya ng kaaway, pigilan na po natin at iwasan na po ng bawat isa para hindi po tayo kasama sa bumagsak, kasama po ng Babylonia. The word must not be introduced into the church. Ano po sabi na maski yung mundo ay hindi po dalhin po natin dito mismo sa iglesia. Pero yung nakakalungkot lang kahit na mismo pagsamba na natin, kung ano-ano pa po yung napapag-usapan. Na ilang araw ka nang binigay sa iyo ng Panginoon yan, pero mismong araw na itinalaga niya para sa atin na dapat sana yung ating mga puso't isipan ay nasa Kanya lang, pero nahaluan pa rin po. A married to the church, forming a bond of unity through this means the church will become indeed corrupt and a state in revelation of age of every unclean and hateful word. So tayo rin po ay maging isa rin po dito sa Babylonia. So nakakalungkot lang na bagamat tingin tayo sa mga nasa taas po natin. Para lang naman sa kanila yan, Brad. Pero hindi natin alam na nakikiisa na rin po pala tayo sa doktrina ng kaaway. Babylon is said to be the mother of harlots. By her daughters must be symbolized churches that cling to her doctrines and traditions, and follow her example of sacrificing the truth and the approval of God in order to form an unlawful alliance with the world. So, ang mga tradisyon na mga pinapakalap po dito sa sanlibutan, yung mga piyesta, kung ano-ano pa ang mga tradisyon na yun, akala natin okay lang po wala pumunta dyan. Pero yun pala, isa rin po yan sa mga pakana din po ng kaaway. Di ba yung mga celebration dito sa lupa? Isa rin po pala yan sa pagbibigay din po ng lugod sa maging pakana po sa kaaway. At wag niyo naman po ano yun po mga kapatid, po yung, pero sa mga, siyempre, sa pag-bless po, yung sa paganyan, so alam niyo po na yung pag-bless po ng ganyan ay isa po yan sa ginagawa nito ng Papa. Kaya kapag sa mga pare, kapag tapos na sila, gaganon sila. Diba kapag mag-bless tayo sa mga sa bautismo, di ba ba't hindi naman tayo nakaganyan eh? Di ba po nakaganyan tayo pag tinatalaga natin sila? Kasi yung meron po akong nagkamiling po doon sa Baguio, siyempre nag-bless ako sa kanya. Sabi niya, wag ginanon niya yung kamay. Kung kala ko din niya ako i-bless, pero yung pala nilapat niya lang yung kamay niya sa akin. Sabi ko, ano yung ibig sabihin nun? So kaya nalaman ko po na, ganun pala. Kaya mamaski nga si Papa, yung nakita niya na yung inangat ni brother, nakalimutan ko sino. Brother yung inangat niya. Ganon din, pag mag-bless din ako kay Papa, parang ginaganon niya na lang din sa akin. Siyempre, hindi ko lang po naman inano ko dito. Siyempre bilang respeto pa rin po. Na siyempre, yun yung pagbibigay natin ng galang. Di ba po? Pero nasa atin pa rin naman po yan. Ano? Pero siyempre, kaya nga sinabi dito na
doctrines and traditions na hindi po natin alam na yung mga naging tradisyon po natin ay nakikiisa rin pala tayo sa kaaway. The message of Revelation 14 announcing the fall of Babylon must apply to religious bodies that were once pure and have become corrupt. Sino kaya ito na naging nasa liwanag na pero nadaya pa rin ang kaaway? Palinawin pa po natin. Since this message follows the warning of the judgment, it must be given in the last days. Therefore, it cannot refer to the Roman Church alone. So, hindi po pala na i-refer lang natin na sa Roman Church lang. Kasi bakit po? For the church has been in a fallen condition for many centuries. So, matagal na po silang nabagsak. So, sino na lang po kaya yung bigang once they pure and become corrupt? Hindi po ba mga Adventist din po? Na bilang nadaya ng kaaway. Furthermore, in the 18th chapter of the Revelation, the people of God are called upon to come out of Babylon. Pero bagamat tayo ay nakabagsak, na kasama tayo sa pandaraya ng kaaway, meron pa rin pong pakiusap yung Panginoon na magsilabas kayo. Diba, sabi nga din sa verse, manumbalik kayo sa akin, bayan ko. Pero ito lang po yung nakakalungkot sa atin. Many of God's people must still be in Babylon. Ito lang po yung nakakalungkot na bagamat nalaman na natin yung katotohanan niya, pero nandito pa rin po tayo. Many of the Protestant churches are following Rome's example of iniquitous connection with the kings of the earth. The state churches, by their relation to secular governments and other denominations, by seeking the favor of the world. And the term Babylon confusion may be appropriately applied to these bodies, all professing to derive their doctrines from the Bible, yet divided into almost innumerable sects with widely conflicting creeds and theories. So hindi po ba gawain din po ng mga Katoliko na, di ba, pipili lang sila ng mga isang mga verses lang na dininis na ito ng Panginoon. Pipili pa sila ng ibang verses sa mga Bible na para mapaniwala yung mga tao. Pero ano po sabi? Many of the Protestant churches. So kadalasan din po sa atin na nagapili din po tayo ng mga quotation sa Bible, quotation sa salitaan, sa sulat ni Sister White, para mapaniwala natin yung mga tao, yung mga kapatiran natin na, di ba, ito yung paniwalaan mo. Ito yung tama. Ito po yung nakakatakot. At sabi nga nito, divided into almost innumerable sects. Maraming sekta po, hindi po yung sekta. So di ba, sa panahon natin, gano'n po ba kadami yung churches, mga iglesia sa panahon po natin ngayon. So alisin na lang po natin yung mga non-Adventist, kahit mismo Adventist lang po. Di ba yung pumunta lang kami dun sa wilderness, di ba maraming Adventist ang yung iba't ibang mga katawagan sa kanila. So mismo bahay na pinili ng ating kumpang, pero napakarami na. Pero sa tingin ko kaya natin na di kaya rin sila nakikisa sa doktrinang ito. So bagamat sa atin nga na mismo kumikilala ng katotohanan niya, pero alam natin na nadadaya pa rin po tayo ng kaaway. So ito po nawa yung isang maging paalala po sa bawat isa po sa atin na nawa yung pundasyon o yung katotohanan na pinanghahawakan po ng bawat isa ay paghawakan po natin matibay. Kasi nga, di ba, sabi nga doon na bagamat yung ilang taon pa natin papag-aralan, magiging ilang buwan na lang dahil napakalapit na po ng panahon, napakalapit na po ng araw ng pagtatapos. Kaya bilisan at pag-itingin na po natin yung gawain ng ating pong Panginoon. In amazement, they hear the testimony that Babylon is the church, fallen because of her errors and sins, because of their rejection of the truth, sent to her from heaven. So saka po tayo magiging Babylon na din po kung patuloy po natin nire-reject ng katotohanan niya. Bakit po kasi? Katotohanan niya ng ating Panginoon, pero bakit natin isa sa walang tabi? So
Siyempre, dahil din po sa pride na meron po tayo, na gumagawa lang tayo sa gawain ng Panginoon, makilala lang tayo, gusto natin na meron tayong kapalit. Hindi Brad, bayad yan yung ginawa ko. Sayang naman yung naging missionary ko dito. Di ba po? Kaya kapag once natitirahin tayo ng kaaway sa pundasyon na pinanghahawakan po natin, hindi po ba napakadali lang po natin palitan o i-reject? Kaya yun po yung nakakalungkot sa mga kapatiran na nauna po sa atin na naging malamig sila sa paninindigan sa katotohanan ng ating pong Panginoon. Pero nawa, simula po natin na hanggang sa natanggap po natin yung katotohanan ng ating pong Panginoon ay panghawakan na po natin yung matibay hanggang sa kahuli-hulihang panahon. It is impossible to tell what might have been the character of the church today. So ano po sabi na, imposible po natin masabi na itong karakter ng iglesia na to o karakter ba ni kapatid ay nasa kay Kristo. Kasi bakit? Had its members been doing the works of Christ. So lahat naman po tayo gumagawa sa gawain ng ating pong Panginoon. Pero saan po natin sila makikita? It is a sad fact that the great proportion of God's professed people have not had faith in Christ as their personal Savior. So dito po natin sila makikita sa mga kawalang pananampalataya. So marami, di ba habang marami naglalakad din ng mga masisipag na gumagawa sa gawain ng Panginoon, nagbabahay-bahay. Talaga ipapakita talaga sa mga tao na sila yung bayan talaga na pinili ng ating pong Panginoon. Pero yung Panginoon sa Kristo lang pala yung nakakakita kung yung ginagawa ba natin ay pinapakita din po kaya natin sa ating pong mga personal po na buhay at tinatanggap po natin na yung ating pong Panginoon siyang personal Savior ng bawat isa. The devotion and experience of the professed people of God are not in harmony with the life and privilege that God has given them. So ano po sabi na, sa pamamagitan nga ng mga nararanasan po nila, yung mga nagpapanggap lang po ng mga anak o mga people ng ating pong Panginoon ay hindi po na ayon yung liwanag na dinadala po nila sa kanila pong mga buhay. O kaya din naman po sa atin. Kapag bahagi tayo ng bagay pero hindi rin po naman po datin, di ba, na isa sa buhay. They are to be children of the light, children of the day. So ito mo yung gusto natin na kung habang nagbabahagi na tayo ng salita ng Diyos, sa araw lang yan, yan ka lang yung anak ng Panginoon. Pero sa ibang araw, ibang tao ka na. Di ba, nakakalungkot lang po na sa tuwing araw lang ng Sabat, araw lang ng pagsamba, nagiging anak lang tayo ng Panginoon. Pero sa ibang araw, sabi nga dito, and yet many who have exalted privilege failed to manifest corresponding faith and works. So bagamat sa ibang araw ay nabibigo na po tayo na gawin yung katotohanan ng ating Panginoon na ibinigay na sa bawat isa natin. As for the voice of the General Conference, there is no voice from God through that body that is reliable. So kung patuloy po natin pa rin ginagawa yung mga sarili pa po nating mga kagustuhan, kadalasan po, ito na po, darating na po yung araw na hindi na po natin maririnig yung paalala ng Panginoon sa atin. So yan na po yung nakakalungkot. Kaya kadalasan sa mga taong naliligaw, hindi na ang hirap na po bumalik sa katotohanan. Kasi bakit po? Nandun na sila, nagpabulusok na po sila sa bangin ng kapahamakan. The enemy of souls had sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists, and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith and engaging in a process of reorganization. Di ba kapag meron tayong na-encounter ng mga Adventist, kapag sinabi ka, ano ka, reform? Di ba parang nawawala na silang gana na kausapin tayo? Pero ano po, kung sabi ng sulat ni Sister White, which stand as the pillars of our faith. So di ba kaya marami yung, kumbaga maraming pinapatalsik. Di ba kadalasan dito may sinasabi mga, oh shoot kayo. Pero hindi po natin naisip na
yung pagtawag sa atin na offshoot ay dapat nga masiyahan tayo na tinatawag tayo mga offshoot. Kasi, bakit kaya? Kasi isa na po sa pangahawak sa tunay na pundasyon. Pero, sa description po ng saging, di ba, yung saging meron pong mga suwi siya. Yung mga bagong maliliit na umusbong. So, tayo po yung tinutukoy ng mga offshoot. Na yung sa mga bagong mga usbong ba, di ba tayo mga bagong usbong? So, kung titingnan po natin sa saging na yung mga suwi na yan, di ba yan po yung umuusbong at umuunlad at nagbubunga pa rin. So, bagamat sabihin man natin, sinasabihan man tayo ng offshoot, pero hanggat nakikita po yung bunga sa buhay po natin, hanggat nakikita po yung description ng karakter ng ating pong Panginoon, so magalak po tayo. Dahil tayo po yung mga bagong usbong, pero umuunlad at nagbubunga pa rin patungkol po sa karakter ng ating pong Panginoon. Kaya, masiyan tayo, tawagin tayo mga kasi nga, siyempre, hanggat nakikita po yung bunga sa buhay po natin, hindi po tayo malalayo. Were this reformation to take place, what would result? The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. So, hindi po ba tayo ito na kumbaga pinatalsik? Hindi po ba tayo yung mga remnant church sa mga panahon po ngayon? Kasunod po, our religion would be changed. The fundamental principles that has sustained the world for the last 50 years would be accounted as error. So, pero niyo po, di ba, yung nakating nga po kami sa iba't ibang iglesia sa Adventist na sa wilderness, alam niyo po yung tawag po sa fundamental principles? Fundamental beliefs na lang po. Kasi would be accounted as error. Kasi nga, sa tingin nilang mali yung fundamental principle ng Seventh Adventist. Kaya nagtakang kami yung natinan namin, tawag na lang nila sa fundamental principle is belief na lang po. Kasi inaakala nila na yung fundamental principles po na itinalaga ng mga nauna po sa atin ay mali. So, biro niyo po, sinulat po yan ni Sister White. A new organization would be established. So, di pa po ba na-establish na? Books of a new order would be written as a system of intellectual philosophy would be introduced. The founders of the system would be going to the cities and do a wonderful work. So, mas mapapakaya sa atin na tunay na nakakakilala sa Panginoon na parang wala lang po sa atin sa panahon ngayon na parang hayahay pa rin po yung buhay natin ngayon. Na samantalang iba po, ginagawa na po nila yung makakaya po nila, wonderful works. Na samantalang tayo yung tunay na nakakakilala. The Sabbath, of course, would be lightly regarded as also the God who created it. Nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. So ito lang din po yung nakakalungkot po sa atin na bagamat yung kaaway ay dubli kayod na, kumbaga, dinudubli niya na yung oras niya sa panahon natin ngayon. Pero sa atin po, the leaders would teach that virtue is better than vice, but God being removed, they would place their dependence on human power, which without God is worthless. Their foundation would be built upon the sun and storm and tempest would sweep away the structure. So kung tayo po ay mga tao din po na naninindigan sa mga prinsipyo na hindi po kasama o inalis nila yung prinsipyo ng ating pong Panginoon, isa rin po sila sa mga kasama sa guguho, kasama din po sa dakilang Babylonia. Kasi bakit po yung storm? Siyempre, nakatayo sila sa buhangin. Di ba po, try natin na tumayo sa buhangin, di ba, napakadali lang. So, siyempre, inalis nila yung Panginoon. Ano ba yung sumisimbolo sa ating Panginoon so Kristo? Di ba, bato? Pero kung inalis natin yung bato sa pundasyon po natin, madali lang po tayong madaya at higit sa lahat kapag tayo po ay nagpatuloy pa rin po sa mga maling doktrina, maling pag-aaral, kasama po tayo sa Babylonia na matatangay. Tayo po ay magiging kasama sa salot na ipapagkaloob ng ating pong Panginoong Hesukristo. So nakakalungkot lang po, nakakala natin sa mga Adventist lang po, kundi
kasama rin po pala tayo sa pwedeng madaya ng kaaway. The Bible declares that before the coming of the Lord, Satan will work with all power in signs and lying wonders, and with all deceitfulness of unrighteousness. So ano po sabi? Gagawin ni Satanas yung lahat ng pandaraya, lahat ng kasinungalingan, sasalimutan po natin. Kasunod, and they that receive not the love of the truth, that they might be saved, will be left to receive strong delusion that they should believe a lie. So ito po yung nakakalungkot sa atin din po na yung katotohanan din po na tinatanggap natin na wala pong pag-ibig. Ito yung isang susi din po pala na kayo nadadaya tayo ng kaaway dahil hindi po natin binibigyan ng kahalagahan, hindi po natin minamahal yung salita ng ating pong Panginoon. Kundi saan po tayo mapupunta? Sa isang strong delusion, yung talagang mawawala po tayo sa kaisipan. Confusion. Sabi nga dun sa description sa Babel. At tayo ay mabubuhay sa puro kasi nungalingan. So baka isa na rin tayo dun sa namumuhay sa doktrina na parang ang gulo-gulo naman to, Brad. So malapit na po, konting case na lang. Notwithstanding the spiritual darkness and alienation from God that exists in the churches which constitute Babylon, the great body of Christ's true followers are still to be found in their communion. So bagamat nakikisaman po tayo dito sa doktrina ng kaaway, nakikisaman po tayo sa pandaraya ng kaaway, pero patuloy pa rin po tayo tinatawagan sa mga tunay na pinili ng Panginoon para tayo lumabas. There are many of these who have never seen the special truths for this time. Not a few are dissatisfied with their present condition and are longing for clearer light. So sinasabi nga po dito na meron pong mga special truths o mga special na katotohanan para po sa mga tao. Yung mensahe po kanina na mas yung una pa lang po para sa napag-aralan natin. Yung unmasking Babylon, literal Babylon. Isa rin po ito yung sa tinutukoy ng Panginoon na special truths para sa mga taong hindi pa nakakaalam ng tunay na pagsamba. Kaya ito yun po yung kinakailangan natin na ibahagi sa mga tao para hindi lang po sa atin yung kaligtasan, kundi para rin po sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. And these bodies depart further and further from the truth. So kung tayo po pala patuloy na lumalayo sa katotohanan and ally themselves more closely with the world. So kung habang lumalayo pala tayo sa katotohanan, mas lumalapit po pala tayo sa sanlibutan. So hindi po kaya? So siyempre kapag nawawala na tayo sa panahon, sa salita ng Diyos, ano na yung kapalit? So, siyempre, ibang bagay na. Puro makasalibutan na. The difference between the two classes will widen and it will finally result in separations. Kaya ito nga po yung nakakalungkot na napakarami pong nagkakaroon ng hiwalayan. The time will come when those who love God supremely can no longer remain in connection with such as our lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. So, syempre, kapag minamahal pa rin po natin yung mga sarili po natin, mga kaligayahan, at pinapalitan po natin yung pagmamahal po natin sa ating pong Panginoon, so, syempre, parang nawawalan na rin po tayo ng pag-asa pa na manindigan o maniwala sa ating pong Panginoon. Parang minawala na po natin yung kapangyarihan na kaya tayong iligtas ng ating Panginoon. So dito na po papasok yung mga matitinding pagsubok. So siyempre, kawalan ng kaalaman, kawalan ng mensahe niya, kawalan ng pag-aaral. So siyempre kapag wala sa atin yun, siyempre madali lang tayong magreklamo sa ating Panginoon. Pero kagaya nga sa nabasa po namin kagabi na yung pagsubok po ay hindi po natatapos. So hanggat nabubuhay po tayo sa sanlibutan, puro pagsubok po yung mararanasan po natin. Pero yung kagandahan nga po sa pagsubok, kapag nalampasan po natin, mas lalo po tayong tumitibay at mas lalo po tayong nagtitiwala sa ating pong Panginoon. Revelation 18 points to the time when, as the result of rejecting the threefold warning of Revelation 14:6-12, the church will have fully reached the condition foretold by the second angel.
So di po ba tayo yung nakikisa na rin po sa Babylon kapag ito po yung isa sa gagawin po natin. And the people of God still in Babylon will be called upon to separate from her communion. So sabi po dito sa last, this message is the last that will ever be given to the world. And it will accomplish its work when those that believe not the truth but had pleasure in unrighteousness shall be left to receive strong delusion and to believe a lie. So talagang katotohanan po na kapag yung mga maririnig po natin hindi po natin paniniwalaan at di po natin susundin, so siyempre tayo po mabubuhay sa punong-puno ng kasinungalingan. Pero ito po yung promise ng Panginoon. Then, the light of truth will shine upon all whose hearts are open to receive it. Ano po sabi? Kapag bukas yung ating pong mga puso sa katotohanan, hindi po yung ipapagkait ng Panginoon sa atin. Kaya di ba sabi ng Panginoon, manumbalik kayo, bayan ko, manumbalik kayo. And all the children of the Lord that remain in Babylon will hear the call, come out of her, my people. So dito po, ay talagang makikita po natin na hindi lang po sa ibang tao yung salita ng ating pong Panginoon Kristo, yung kanya pong katotohanan, maski sa atin din po na kumikilala at nananampalataya na mismong bayan na pinili ng Panginoon Kristo, siyempre, para kaya nga diba sabi nga din sa Matthew, in this gospel shall be preached in all the world. Sa lahat ng nananahan po dito sa sanlibutan. Kaya nawa, ano po yung gagawin natin na mas pagtingin at pabilisin na po natin yung gawain ng ating Panginoon para po sa ikakalago at ikakatapos po. Yan, sabi nga doon, shall the end come. Pero yung nakakalungkot lang po, nung nagpunta po kaming Surigao, nung nakapiling po upuan samantala, yung magulang ko, nagsimba nga po kami dun sa big church, big church ng Adventist. So, syempre, talaga ano lang po, parang observe lang naman po yun. Syempre, hindi mo naman talaga kinikilala yung kung ano man po yung magiging ano nila doon. Syempre, observe lang. Alam niyo po, yung isa sa mga nagpe-preside po doon, na linggo-linggo, nagkakaroon po sila ng youth speak sa bawat lugar po doon sa Surigao. Alam niyo po kung sino po yung ginagamit po nila? 12 to 16 years old na nag-youth speak. So, biruin niyo po, big church po yun napakalaking simbahan po talaga, pero biruin niyo po, meron po silang mga programang ganun. So, how much more po kaya sa atin? Biruin niyo, mga batang mga ano lang na ginamit nila sa sa gawain ng ating pong Panginoon. So, talagang doon, siyempre doon po yung pagka-amis po, siyempre yung mga bata na ginagamit nila. Kaya nga yung magiging katanungan na unang-una rin po sa akin na how much more po kaya tayo na mas nakakakilala po sa katotohanan ng ating pong Panginoon. So siyempre ito po yung kinakailangan natin para maraming tao po yung maliwanagan. Kaya sabi nga dito na will ever be given to the work and it will accomplish this work para po sa ikakatapos ng gawain sa sanlibutan. At siyempre ikalawang pagparito ng ating po Panginoon. Kaya nawa po, isa rin po ito sa magiging paalala sa bawat isa sa atin na huwag po natin ibaba yung ating pong mga guard sa ating pong mga pananampalataya, sa ating pong mga pundasyon sa katotohanan dahil yung kaaway po ay palaging nag-aabang sa atin para po tayo ay madaya. Kaya kapag once na tayo po inalaman natin yung katotohanan, so ito na lang po yung pagubili ng Panginoon. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kaya na, ito po yung makita sa bawat isa sa atin habang tayo po ay naghihintay sa kanya po ikalawang pagparito, ipagsikapan po natin, nasundin po natin yung mga katotohanan na ipapagalaw niya sa atin at yung kapayapaan na ating pong tatanggapin, hindi lang po sa ipapagalaw niya, hindi sa mga oras nito. Muli po magandang umaga. Happy Sabbath po sa atin.